Isang mapagpalang araw muli sa atin mga ka-voltage at meron na naman po akong panibagong customer. At ang ipare-repair nila sa akin ay isang oven. Ang issue po ng oven na ito mga ka-voltage ay ang umiinit lang daw sa dito yung mismong sa taas lang. Pero yung sa baba niya hindi na po gumagana. Hindi na ho nagbabaga yung heating element niya sa baba. Sa taas lang po. Ang oven na ito mga ka-voltage ay ginagamit po dito yan sa restaurant. Pinag-iihawan po nila to ng ulo or mga kahit anong mga meat, isda o ano man. Kasi malaking oven po to kasi isang ulo ng baboy. Nakamalaking size siguro ng oven to. So chinek up ko nga po siya kung ano ang problem niya, bakit na sa taas lang ang umiinit, hindi sa baba. So yung chinek ko nga po siya at kinester ko po yung mga heating element niya, yung mga coil. Okay naman po siya. Meron naman pong continuity, ibig sabihin hindi po sira ang coil ng oven na to. Ang problem niya lang po ay doon sa mga socket niya, doon mismo malapit sa may connection niya sa heating o sa heating coil niya. Siguro sa katagalan po, siyempre bumabaga po yung metal po yan. Bumabaga po siya. Kaya po nagkakaroon ng carbon. Nagkakaroon po siya ng loose. Kasi sa katagalan ng gamit, siyempre bumabaga po yung dulo niyon, yung mismong coil na yan, yung heating element niya. Kaya kahit na metal po yung socket niya, sa katagalan lumuluwag din po siya. So ayan na nga po, bibigyan ko po kayo ng idea just in case or meron po kayong ganitong problem sa mga oven nyo o yung maliliit na oven. At bigyan ko po kayo ng idea kung paano po siya i-repair. Kung sakalimbawa hindi po umiinit or nagbabaga yung coil niya, yung pinaka-tube coil niya, kung hindi yung nagbabaga o hindi umiinit, yan lang po ang problem niya, yung mismong mga connection niya sa mga terminal, yung mga socket po. Kasi sa katagalan ho yan, lumuluwag, nagkakaroon ng carbon. So ang gawin nyo lang po, lihain nyo lang po siya, tapos linisin nyo lahat ng mga carbon na nakadikit sa mismong thermal connector nya. Lihain nyo lang po. Tapos yung mga socket nya, katulad ng ginawa ko na yan, medyo ipitin nyo lang po o pasikipin nyo lang po sa plies para pagka ibinalik nyo po siya, masikip na po siya, magpipit na po siya dun mismo sa may terminal nya. Yan, katulad pa ng ginawa ko niyan, hinigpitan ko lang po siya, inipit ko para pagbalik ko siya sa kanya, masikip na po siya uli. So ganyan lang po ang gawin nyo kung sakali may mga problem po ang mga oven nyo na ayaw magbaga o ayaw gumana. Malamang po sa malamang yung mga terminal po niyan ang may problem. Ganon din yung ginawa ko dito sa may kabila niya, niliha ko rin po yung pinaka terminal niya, tapos yung socket niya hinigpitan ko rin kasi nagkakaroon na nga po ng loose sa katagalan po dahil umiinit din po kasi yung mismo mga socket na yan sa terminal niya. So kailangan nyo lang hulihain. Yan, pag nakita nyo na medyo malinis na siya, higpitan nyo lang po yung terminal. Yan yung socket nya, higpitan nyo rin po yung socket. Huwag nyo lang masyadong ipitin, baka naman hindi nyo na maipasok. Kailangan konting-konti lang po para pag nakita nyo medyo masikip na, yun, pit na siya, okay na po yan. Yan, ganyan lang po kasimple gumawa ng microwave. Halimbawa may mga loose lang po, halimbawa gumagana po yung taas niya, nagbabaga pero yung baba ayaw gumana.
malamang sa malamang meron pong loose yan, hindi po nagkakaroon ng connection. Yan lang po ang issue ng ano na yan, ng oven na yan. Yan, after nga po nyan, chinek ko po siya kung meron na siyang continuity. Ayan, pumapalo na po yung tester. Meron na siyang continuity. Kasi ganina wala. Yung sa taas, meron naman siya ganina. Kasi buo naman po yung taas niyan. Yan, pagka tester ko nga po niyan na meron na siyang continuity, at inesting ko na po siya. So mga ka-voltage, huwag niyo po muling kalimutan, huwag niyo pong kalimutan muli na paki-like and share po ang aking mga video para sa mga hindi pa po nakakapanood ng video ko, magkaroon po sila ng idea kung paano po mag-repair ng mga ganitong oven or ganitong mga unit. Ayan na po, gumagana na po siya. May power na po at saka may init na po yan. Maraming salamat po mga ka-voltage, and sana po meron kayo natutunan sa aking mga video about sa pagre-repair. Maraming salamat po, and God bless po muli sa ating lahat.